Attorney Mig Nograles may banat. Tingin ko ito mga kababayan, banat 'to para sa Vice Presidente at sa mga Duterte po. Alam natin na matagal na talagang merong alitan o talagang mainit sa isa't isa ang Nograles at Duterte mga kababayan. Ngayon may isinusulong si Attorney Migs Nograles, mga bossing, baby ko 'yan. Sabi niya, "Hindi naman kita baby." Ano, maganda. Sabi dito, educating our youth about the significant issue surrounding our territorial claims in the West Philippine Sea is crucial for fostering a well-informed citizenry and cultivating a sense of national pride and responsibility. So gusto nga po ni Attorney Migs, kumbaga maituro sa ating mga kabataan. Mukhang ayaw po niyang mga Duterte 'yan, mga bossing. Bakit ho? Kasi 'di ba, unang-una ang ating Vice Presidente kapag usapang West Philippine Sea, no-comment po 'yan, mga kababayan. Pangalawa, siyempre ho, mga bossing, yung naipanalo natin sa arbitral ruling, mga boss, sa UNCLOS, binasura lang ni Duterte 'yun, 'di ba? Ibig ko sabihin na ibinasura, pinagsawalang-bahala niya lang po 'yun, mga kababayan. So kapag itinuro ho, mga bossing, sa ating mga kabataan, sa mga youth natin, siyempre dapat kasama 'yun. Na eto sana panalo tayo, oo, inilaban sa korte, nanalo, saktong-sakto naman pagkakapanalo ng dating Pangulong Duterte. Kaso sabi ng Pangulong Duterte, papel lang ito, oh. Hindi na ipagtanggol, hindi na ipaglaban, makakasama po 'yun. Tapos makakasama na din diyan, mga kababayan, yung no comment ng ating Vice Presidente. Which is yun naman po ang katotohanan, 'di po ba? Babakat ngayon o matatandaan po sa istorya ng Pilipinas na gano'n po sila tumindig sa ating West Philippine Sea. Dagdag pa natin dito, the 2016 UNCLOS arbitral ruling is a pivotal moment in our nation's history. Naipanalo na natin. Pinagwalang bahala pa po, 'di ba? Affirming our sovereign rights over our territories that are being claimed by China. Isang pagwagi po natin 'yun, mga kababayan. Na dapat po talagang lahat, pati po mga kabataan, nalalaman na tayo ang nagwagi nun. Tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Kaso nga lang, si PRRD ay hindi ipinaglaban. Papel lang daw po. It is imperative that this landmark decision and the ongoing territorial dispute are comprehensively taught in our school. Naku, panigurado ho ako, mga kababayan, kung ang Vice Presidente pa din po na si Inday Sara Duterte ang namumuno bilang secretary po ng Department of Education, malamang sa alamang po unang-unang tututol po diyan, mga kababayan, ang ating Vice Presidente. Hindi pwede 'yan. Lugi kami kapagka ikinuwento natin 'yan at nailathala sa mga libro ng mga kabataan 'yan, 'di ba? Pero 'yun po yung totoo, na no comment ang ating Vice Presidente at hindi naman po talaga, tinindigan ng dating Pangulong Duterte yung naipanalo natin sa UNCLOS na 'yun. Our young Filipinos should be aware of the legal and historical context of our territorial claims to better appreciate the effort of our government and diplomats in defending of our sovereignty. Sabi po ni Congressman Migs Nograles, House Deputy Majority Leader, in the inclusion of the territorial claims in the West Philippine Sea and UNCLOS arbitral ruling in our national history curriculum. Hindi ho papayag ang mga Duterte niyan, mga kababayan. Kasi po, sila yung talagang maka-Chino, maka-China, no? Sa pamumuno ng dating Pangulong Duterte,
Walang nangyari nung panahon po na talagang kumbaga naipanalo na nga, eh. Ipu-push mo na lang, eh. May bala ka na, may sandata ka na, eh. Yung papel na yun na sinasabi, 'di mo ba isasalampak mo na lang sa mukha ng, mga Chinese yun, eh. Tapos mababalitaan po nung, um, ano ba pinakamagandang word dun? Oh, ng buong daigdig, ng bawat bansa sa ating mundo, mga kababayan. Oh, panalo na sila, bakit pa ayaw respetuhin ng China? Magdadagsaan po ang suporta sa atin niyan, mga kababayan. Tapos ang laban. Eh, kaso po nakakalungkot talagang isipin kahit ilang beses kong ulitin dito sa vlog natin, mga kababayan, dahil yun naman po ang katotohanan, hindi po tinindigan yung papel na yun. Sa halip po, sabi ng China, "Wag mo nang banggitin 'yan, magkaroon na lang tayo ng joint exploration. 60 sa'yo o 60 sa bansang Pilipinas, 40 lang sa amin, sa China. Kami pa ang kikilos. Hati tayo. Pero 'wag mo na lang banggitin yang pagkakapanalo niyo sa UNCLOS. Okey na 'yun." Pumayag ang dating Pangulong Duterte. Ang tanong natin, eh, ibibigay kaya talaga yung share ng Pilipinas o dahil yang mga yan, eh, alam niyo na, ang mga komunista, manggugulang at manggugulang yan sa hatian, mga bossing. Sabi ni Marvin Ronquillo, si Bongo dumadalo sa mga graduation kasama si Ipe namimigay ng bigas. Hindi ko nakikitang mananalo yan si Bongo. Si Bongo, si Ipe, at kung sino pa ba. Siguro kung merong manalo man sa kanila, kung totohanin na tatakbo si dating Pangulong Duterte, posible pa na manalo yun. Pero yung mga iba, sila Bato de la Rosa, nalalabuan po ako. Hindi ko makita talaga na may pag-asa silang manalo. Sabi ni Ma'am, Lorelai Diasener, pinamigay pa ni Digong ang West Philippine Sea sa China, tubig lang daw, sabi sa mga Pilipino. Korek ho, mga kababayan. Malulungkot ka, eh, kapag maririnig mo yung mga sinasabi. Meron pa nga 'di ba ho, mga kababayan, yung, um, sandbar o yung sandbar, nilalagpasan po, sabi. Eh, nasa loob ng teritoryo natin yon. Ano sabi ng Pangulong Duterte, "Eh, hayaan mo na, ano lang naman yan, parang mga bato-bato lang yan, walang makukuha dun." Kaya lang nasa loob ng teritoryo natin, lumalagpas na yung mga sasakyang panghimpapawid ng China. Nasasakop na, nalalabag na po ang ating karapatan, mga kababayan. Yung mga ganong maliliit na akala mo maliliit lang, pero sa totoo po, lumalagpas na sila sa ating border. Pumapasok na po sila ng walang paalam sa ating border, mga kababayan. Oh, sabi ni Marjorie Obaldo Landicho, "Naku po!